Di pa rin natututo tong mga DDS. Ha? Itong mga DDS o itong mga Duterte diehard supporters, hindi pa rin natututo. Hmm? Ah, naalala natin nang dinesisyonan ng ICC yung pre-trial chamber, pati sa appeals chamber. Nung dinesisyonan yung request for interim release, isa sa sinasabi ng ICC doon, malawak pa rin ang network ng mga Duterte at ang mga supporters ng mga Duterte, hindi naman nire-respeto ang ICC. So, kahit ang mga Duterte mismo, ang pamilya Duterte, hindi nire-respeto ang ICC. Kahit naman yung kanyang mga supporters, hindi nire-respeto ang ICC. Kaya, paano mo makukumbinsi ang ICC? Sabi ng ICC, paano nila masasabi na kapag pinalaya namin si Duterte ay babalik pa si Duterte sa ICC? Hindi niya nga ito nire-respeto, hindi niya nga kinikilala. Paano nila masasabi na kapag pinalaya si Duterte, yan ay maluwag na tatanggapin ng kanyang mga supporters at wala silang masamang gagawin? Ang problema, eto na. Mayroong nangyayari ngayon sa ICC, yung sanctions ng US. Pinatawan ng sanctions ng US ang ICC, yung mga judges at saka prosecutors. May mga ilang judges at prosecutors na naghahayag ng kanilang nararamdaman. Katulad nito, si Judge Luz Carranza. Sabi ni Judge Luz Carranza, nararamdaman niya ang epekto ng sanctions ng US. Kahit simpleng pag-book niya ng Grab ay ng Uber, nahihirapan siya. Kahit yung Western Union niya, hindi niya na magamit. Yung kanyang anak, pati yung paglakad ng visa ng kanyang anak, nahihirapan na. Ngayon, ang sabi ng mga DDS, ayan, nakuha nyo na, parang ganito, nakarma na kayo sa inyong mga pinagagawa kay Tatay Digong. Mga kabunyog, mga kababayan, kung ganyan ang ginagawa nila, ay lalong hindi nila makukuha. Lalong hindi nila makukuha ang simpatsya ng ICC. Mga kabunyog, itong mga DDS hindi nag-iisip. Hindi sila nag-iisip. Kung nakikiusap ka sa ICC na i-release ang dating presidente, hindi ka magiging magalang ka sa ICC, hindi mo ito pagsasabihan ng hindi maganda. Kumbaga, ikaw yung may sadya sa ICC, ikaw yung nakikiusap sa ICC, tapos babastusin mo. Yan yung problema nitong mga DDS na ito Di na natuto Halimbawa, mga kabunyog, itong si Lorraine Badoy. Imagine niyo ganito ang post niya, mga kabunyog, ganito. Ganito ang post ni Lorraine Badoy. Sabi niya, hindi ako nagtataka na nangyayari ito sa mga ICC assholes na ito. Tinawag niyang assholes ang ICC yung mga judges. Sabi niya, hindi ako nagtataka kung nangyayari ito sa mga ICC assholes na ito. Paulit-ulit ko na itong nakita sa buong panahon sa buong panahong nagtrabaho ako para kay PRRD. Kapag ginalaw mo siya, magbabayad ka at hindi na niya kinakailangang magtaas ng daliri. Wow! Bilib na bilib sa Tatay Digong nila itong si Badoy. Nakuha niyo, mga kabunyog, ang sabi ni Badoy, hindi ako nagtataka na nangyari ito sa mga ICC assholes na ito. Tinawag mong assholes ang ICC? Makakarating sa kanila yan. Makakarating sa kanila yan, sa ICC. Lahat ng mga posts, lahat ng komentaryo ng mga supporters niya, nakakarating yan sa ICC. At kung kayo ang nasa ICC, anong gagawin nyo? Ay, siyempre, hindi mo magugustuhan yung ganyang mga komentaryo. At ang masaklap dito, sa totoo lang, mga kabunyog, ito ang masaklap. Ito ang masaklap dito sa mga DDS, mali ang pick-up nila. Mali ang pick-up, ang tindi. Bakit ko sinabing mali ang pick-up? Ang akala nila, itong DDS, itong judge ng ICC,
si Judge Luz Ibanez Carranza, kaya siya nagbablog, nagsabi doon sa kanyang, kumakalat na yung ano na yan sa social media eh. Sabi niya, masama na daw ang epekto sa kanila ng ginagawa ng sanctions ng US. Sabi niya, dati, ang akala niya dahil siyempre may mga accounts naman siya sa Europe, wala namang problema kasi European banks 'yun. Kaya lang itong mga European banks na to may transaksyon sa US. Ngayon, ayaw naman nilang malagay sila sa alanganin. Dahil may transaksyon sila sa US, itong mga European banks na to, pinaliwanagan itong si Judge Carranza ng mga bangko sa Europe na hindi sila, pasensya na, parang ganito, pasensya na, kung hindi ka, blacklisted kayo dito sa amin dahil sa ng US eh. Pag hindi naman namin sinunod yung US, paano naman yung transactions namin sa US? Ganun din. Yung mga American companies na nasa Europe, halimbawa yung Western Union, hindi rin sila ng transactions na. Kumbaga ganun yung hirap ng pinagdadaanan ngayon ng mga officials ng ICC, yung mga judges, prosecutors. Ngayon, ang akala ng mga DDS, ang akala nila, yung mga prosecutors at judges ng ICC ay bumaliktad na. Kumbaga galit na sila sa nangyayari sa kanila. Kaya, kumbaga, tanggap na nila yung ginagawa ng US sa kanila. Humihingi sila ngayon ng suporta na parang ang nangyari, ang akala ng mga DDS, naghahayag na ngayon ng galit sa ICC itong mga judges na to. Hindi nila naiintindihan. Ang sinasabi ng mga judges na to, saka mga staff ng ICC, sabi nga sa mga balita, kahit nakakaranas sila ng inconvenience, ng hirap sa kanilang mga transactions, they remain undeterred. Ibig sabihin, hindi sila susuko. Para sa kanila, ang ginagawa nila sa ICC ay para sa humanity, para sa sangkatauhan. Kaya kahit totoo naman, medyo nararamdaman nila ang epekto ng sanctions ng US, tuloy pa rin sila sa kanilang trabaho. Yan yung sinasabi ng mga ICC judges at prosecutors. Kaya hindi totoo. Mali yung pick up nila ng mga DDS. Sabi nila, ayan, nagbabago na ng stand itong judge ng ICC, si Carranza daw. Nararamdaman na ang pressure ng US. Mali! Hindi! May mga nababasa akong ganung post. May mga nababasa akong ganung post. Sabi ng ilang mga DDS supporters, ayan, tingnan nyo si judge daw ito yung judge na nag-preside sa decision kay Duterte, kay Tatay Digong. Sabi nila, yan, nagbabago na ng kanyang isip. Siguro nararamdaman niya na ang hirap ng sanctions ng US. Kaya posible, papalayain na nito si Tatay Digong. Ganon ang pick up ng mga DDS na nangyayari sa ICC ngayon. Ang tingin nila, sumusurrender na itong mga judges na to, sumusurrender na itong mga prosecutors na to, nahihirapan na sila. Pabor yan kay Tatay Digong nila. Mali. Ang sinasabi ni Judge Carranza, kahit na ganoon, totoo naman, nararamdaman niya raw ang epekto. Sabi niya, nararamdaman nila, pero hindi sila mapapasuko. Sabi niya. Sabi ng mga staff ng ICC, hindi. Tuloy pa rin kami sa trabaho. Kasi itong trabahong ito para sa ICC, para ito sa humanity. Para labanan natin ang crimes against humanity, para labanan natin ang genocide, ang war crimes. Kaya kahit totoo naman may epekto talaga yung ginawa ng US na sanctions, pero tuloy ang parang sa kanila kung sa atin, tuloy ang laban. Hindi sila susuko. Yun ang sinasabi nung judges ng ICC. Kaya ewan ko, mukhang mali ang pick up ng mga mali ang pick up ng mga DDS. Parang ang sabi ng mga DDS,
sumusurrender na ang mga judges ng ICC. Yung mga prosecutors ng ICC, sumusurrender na. Nakakaramdam na sila ng hirap. Oh, imagine niyo yung ganyan na tapos ang sabi pa nila, ayan, nag-aalisa na ang mga bansang miyembro ng ICC. Ginigipit na sila ng Russia at saka ng US, pinagtutulungan na. Ilang araw, ilang panahon na lang, mabubuwag na yung ICC na yan. Oh, papauwiin na si Tatay Digong nila sa Pilipinas. Wow! Paano naman na? Awang ko, sabi ko, matindi na tong mga DDS na to Iba na ang takbo ng nito, ng mga pag-iisip na to. Hindi na nila naiintindihan kung ano nga bang nangyayari. Akala nila yung judge, si Judge Carranza, kaya nagsasabi ng ganun sa sa social media, di ba? Bumibigay na, ibig sabihin pinanghihinaan na. Hindi. Ang ini-express niya ay yung kanyang pagkadismaya sa US. Humihingi siya ng tulong sa European Union at sa iba pang mga bansa sa mundo. Sabi niya, ginagawa namin to hindi naman para sa sarili namin, kundi para sa humanity. Yun yung sinasa. So walang pagbabago sa stand. Yan yun. Pero itong mga DDS, iba. Ang sabi ng mga DDS, ayan, nagsisisi na si judge. Yung judge na nag-preside sa hindi pagpayag ng release ni Duterte, pinanghihinaan na. Sabi ko, ano ba yan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.